Ayan, dito tayo, magkakayod tayo ng niyog para sa gulay natin na munggo. Ganito ako, hindi ako bumibili ng dry na siya na niyog. Kaya ganito yung ginagawa ko. Yung isasahog natin at ito yung ulo ng hipon ay dinurog natin at nilagyan natin na mainit na tubig at pipigain natin yan at yan ang isasabaw natin una para magkalasa yung gulay natin na munggo. At ayan, mayroon tayong dahon sa ampalaya, yan ang ilalagay natin at may malunggay at yan yung hipon na tinanggalan natin ng ulo, yan ang i-ano natin doon. May isa akong iniwan na may ulo at yan yung unang piga na sa niyog na kinaid ko kanina. At ito naman yung pangalawang piga. At ito na yung mga spices niya. Bawang, sibuyas, kamatis. At ito yung munggo natin. Kaya ready na siya. At iluluto na natin itong mga ingredients natin. Gata. Diba? Ganyan lang. Simpleng ulam ng tanghalian. Ayan, nilagay na natin yung natin, hipon. At ayan, ginisa na natin yung mga spices niya. Hindi ko na lang pinakita. Kasi basic na yun eh. Kaya ito na siya. Nilagay ko na at isusunod natin yung pangalawang gata natin. Ayan, ilalagay na natin yung pangalawang gata natin. Ayan, at pakuluin na lang natin siya, timplahan, lagyan natin ng konting patis at konting tawag dito, kalimutan ko. Saka natin isunod yung mga dahon at yung kakanggata. At ito na siya, kumukulo, ilagay na natin yung mga dahon natin, saka ilagay natin yung kakanggata. Ganyan ako pag nagulay. Masarap talaga pag may gata. Diyos ko po, masisira ang Kahapon naggata ako ng sitaw. Ngayon naman ay munggo. At ito na, susunod natin yung kakanggata. Yan. Ako. Mag-request kasi yung asawa ko. Magluto daw ako ng munggo na may hipon. At lagyan ko daw ng malunggay. Tamang-tama naman ay nakita akong dahon ng ampalaya. Kaya sinamahan ko na rin ng dahong ampalaya. Dito kumakain siya sa munggo. Ito na may gata. Pati yung anak namin. Kaya ako nagulay na sunod-sunod na 2 araw. Ginataan. Ayan na. Lutong-luto na siya talaga. Ready na siya ng tanghalian. Hindi ba? Tama lang yung sabaw. Sa dami ng sabaw, okay lang siya. Kaya, ready na sa lunch.